babae sa kumpletong pangalagang pangkalusugan sa buong tagal ng buhay. Ang kahirapan at diskriminasyon sa loob ng pamilya at lipunan ay hindi lamang nagdudulot ng dagdag na problema sa kalusugan ng kababaihan. Kababaihan, kalusugan, karapatan, KKK, programang nakasentro sa kapakanan ng kababaihan. Hatid ay impormasyon at gabay tungo sa wastong desisyon. Kababaihan, kalusugan, karapatan. Hatid sa inyo ng Kakampi. Kababaihan, kalusugan, karapatan. KKK. Babay ka, hinahangat sinasamba, ipinagtatanggol, ikaw na may walang laya. Ang lagi nang nasa tahanan. Ganda lang ang pakinabang sa buhay. Isang magandang hapon sa ating lahat sa Luzon, Visayas, sa Mindanao at pati na rin yung ating mga OFWs. Isang magandang hapon sa inyo lahat. At syempre ang aking kapartner dito na sobrang ganda naman dito. Nainggit naman ako. O sige, dali, bumati. Wala atang microphone. Nood ng kakampi sa programang KKK. O kababaihan, kalusugan at karapatan. Yan. At kasama natin dito ang inyong lingkod, Feni Codemus, at kasama natin si Miss Ami Amar. Yan. Saan ba tayo sila pwedeng mag-click para mapanood nila tayo? Opo. Kami mapapanood ninyo sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. At syempre naman, dito sa vlogs natin, pwede kayong mag-blogspot. Open lamang ninyo, kakampiblogspot.com. Yan. At mabubuksan nyo na yan. At syempre, dun din sa, i-google lang ninyo, ang kakampi. Tapos i-search ninyo, kakampi online. At naku, makukuha nyo na po yan. No? Diba? Diba, Chris? Okay. At siyempre, gusto natin batiin ang ating mga taga-subaybay mula sa labas ng bansa. Yan. Ito yung mga taga Middle East Alcobar. Sino ba yung sa Middle East na ka-partner natin? Itong Sampilak ng Aljub. At mga kababayan na nasa Mila Lapus. Hi, Mila. Aljub yun. Sa Taiwan naman, itong Opo, yung ating mga tagapanood na taga-singing. Tayo may mga kababayan doon, yung mga dati kong co-workers sa Taiwan. At sa Italy naman, Romeo Fernandez, hello! Yan, ako parang naman ako artista, hello! Ang sarap ano? Okay, at saan pa? Meron pa tayo. Siyempre, ang ating mga taga-subaybay din sa Italy, sa Rome. Oo, yan. At yung mga taga-Milan din naman, binabati namin kayo. Ang topic namin for today, focus mo ko, darling. Focus mo ko. Yan. Kala mo. Yan. Ganyan. Ang aming hotline ay pwede nyo kami matawagan sa 553-8656 at 480-5812. At ewan ko lang kung malalagyan mo ito sa sa linya diyan, yung sa ilalim, no? Yung mga numero natin, pwede kayong magtanong sa POEA hotline. Ang kanilang area code is 632. Yan, 632. Tatandaan po natin yan. Sa kanilang numerong 722-1144 at 722-1155. At para naman sa OWA, kung kayo may problema, 551-6641, 551-1560. At pwede nyo i-text ang OWA kung kayo ay may talaga namang kailangan na ninyo sila. It's 0917-8986-992. Yan, para naman sa DOLE. Kung nais nyo magkaroon gusto nyo magtanong tungkol sa trabaho, pwede nyo tawagan ng DOLE sa pamamagitan ng 527-8000. Yan. At para sa ating PhilHealth, kung kayo may mga katanungan sa PhilHealth,
pwede yung tawagan ng kanilang numerong 441-7442 at ang pag-ibig ay 840-1739 at 892-4382. yan, di ba? At dapat nating tandaan, sabi nga, ito sabi huwag mga kalimot kung bakit kayo umalis ng bansa. Ayan. Huwag niyo pong kalilimutan na ang pag-alis niyo ng bansa ay upang magtrabaho sa labas ng bansa, pansamantala lamang yan. Sabi nga dito, isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ang magiging susi ng iyong tagumpay. Meaning to say, kaya ka aalis ng bansa ay dahil sa trabaho. Kung trabaho, dapat marami kang i-consider, di ba? Una, ay dapat isa sa isip mo kung anong gusto mong makamit sa buhay. Ibig sabihin ba, may goal ka sa buhay para ikaw ay mag-abroad? Bago ka umalis, dapat i-check mo lahat yan kung ano mga gusto mo. Parang ganun lang yan, di ba? At sumunod yan, dapat alamin mo yung sarili mo. Ano ba yung kakayanan mo talaga sa pag-abroad? Ihanda ang kanilang mga sarili dahil hindi biro-biro ang pagpunta sa ibang bansa. Unang-una doon, malalayo ka sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Kaya kailangan bago ka mag-abroad, pag-isipan mo ng higit pa sa 10 beses. Yan. Magbilang ka 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nakalimutan ko, 6, 7, 8, 9, 10 pala. So kapag sa 10 yan ay okay ka, ibig sabihin, ready ka na to go. Kailangan po, sa pang-ibang bansa, kailangan meron ka ring yung, anong tawag ba dito, yung kalusugan mo, ang dapat... Ihanda yung sarili mo, yung katawan. Yung katawan. Kasi yung pagiging malusog mo, ang siyang puhunan mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ang programang ito ay inilaan natin talaga para sa kanila. O para kayo ay laging paalalahanan sa lahat ng dapat mong gawin sa pagpunta sa ibang bansa. Yan. At may nag-text sa akin, ang pag-uusapan natin ngayon, Yan, tingnan mo, ang pag-uusapan po namin dito, ano nga ba ang stress? Yan. Malalaman niyo yan lamang mamaya-maya lang po. Pero gusto ko sana maipakita natin sa kanila yung isa na nating palabas o isa nating film tungkol sa health. Meron na i-ayos mo na ba yun, Chris? Yan, para at least makita ng mga nanonood sa atin, lalong-lalo yung mga OFW dyan sa Singapore. Sige, hindi pa yan Sige, tingnan lang muna natin. Okay. May mga tanong lang ako sa iyo, Miss Ami. Yan Una, kasi itong topic natin ay gusto kong malaman sa iyo. Ikaw ba ay parating sumasakit ang ulo? Dalas, lalo na sa Parang panahon masakit natin na ulo mo ngayon. ngayon Lalo na pag talagang Okay. Teka lang, sandali lang sandali lang. Masakit pala, lalo sa kababaihan Masakit ba ang tiyan mo parate? Yan. Minsan may gano'n yan. Lagi lang sakit ang tiyan ko. Yan. May problema ka ba sa Hindi. May problema ka ba sa pagtulog? Yung health sa Singapore, ang gusto natin ipakita sa kanila. Yung dinab ng mga nila Rochelle, okay? May problema ka ba sa pagtulog? Yan, nakakatulog ka naman. May kakilala ko kahit maghapon tulog. May problema rin pala yan. Ibig sabihin, kaya siya tulog ng tulog. Ang tawa kayo ng tawa dyan. Okay. Tapos, may kahirapan siya sa pagko-concentrate. So, parang, yung gusto niyang magsulat o gusto niyang magtrabaho, pero hindi siya kanyang focus. Oo, yun. Isa pa yun. Tsaka yung, ikaw ba'y madaling magalit? Yan. Parang hindi ka nagagalit kasi lagi ka nakangis-ngis Kahit nga nagagalit ako, ay lagi pa rin nakangiti. Yan. Para hindi halatang galit, pero galit ka na. Oo. Pero kung ito yung mga sinabi ko kanina, yung parating masakit ang ulo, masakit ang tiyan, problema sa pagtulog, kahirapan sa pagko-concentrate o pagpo-focus sa isang bagay, at madali kang magalit, panoorin nyo kami para malaman ninyo kung bakit may ganito. Yan po yung nyo. Ito yung mga palatandaan
na tayo pala ay may stress na. Pag-usapan natin yan mamaya. Kung may stress, ano ba itong stress na ito? Yan. Ano nga Sige. ba ang stress? Oo, At maya-maya lang yan. tension? Panood lang muna natin sa kanila. Itong health is wealth. Katawan ko, pangangalagaan ko. Are you healthy? When do you say that a person is healthy? A state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. That is a definition by the World Health Organization, or WHO, since 1946. Bakit kailangan pangalagaan ang kalusugan? Health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. 10 bilin ng Pidor. Numero 5. Pangalagaan ng kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan para sa trabahong gagampanan. Anong mga karaniwang problema ang pangkalusugan ng OFWs? Sa physical o physiological, pananakit o pain, pagod, fatigue, karaniwang sakit, lagnat, ubo, sipon, seryosong sakit katulad ng cancer, high blood, diabetes, at AIDS. Sa psikologikal o emosyonal naman, kalungkutan, homesickness, depression, psychosis. Possible causes of illness: poor diet and lack of exercise, loneliness, depression and stress, hereditary, namamanang sakit. Basic health tips. Promotion of health and prevention of illness, injury, and accidents. The do's: cleanliness, body, hair, hands, and teeth. Food: balanced, regular, adequate, and clean. Exercise: regular, not excessive. Water, fluids. Adequate, clean, healthful. Protection from hazardous environment, equipment, appliances, substances. Self-examination. Pap smear, consult ASAP. Safer sex, and happy disposition or attitude. The don'ts: overwork, fatigue. Be more efficient. Don't overwork yourself. Foods rich in sugar, fat, salt, such as junk foods. Extreme cold or heat. Smoking or going to places where people do. Drugs and alcohol. Worrying or getting angry unnecessarily. Keeping to yourself. When symptoms persist, do not ignore symptoms. Do not self-medicate. Consult a doctor. Bago mag-abroad, may sakit ka ba? Magpagamot muna. Mas mahirap kung lumala ito habang nasa ibang bansa ka na. Alamin kung may epidemic katulad ng SARS o health risks sa bansang pupuntahan. Paghandaan ito. Panatilihin ang mahusay na pangangatawan. Huwag abusuhin ang sarili. Alamin ang limitasyon ng sariling kalusugan. Magpa-check up. Magpagamot. Iwasan ang droga at sobrang alak. An ounce of prevention is far much better than a pound of cure. Safety in the house. Common accidents in the house: falls, electrocution, fire, scalds and burns, poisoning, choking. Common reasons for accidents. Layman's version: oras na niya, malas niya lang, tanga kasi, kasama sa trabaho. Not real causes, only excuses. Preventing accidents in the house: scalds and burns, paso at sunog sa balat. Ilayo ang mainit, kumukulong tubig, sabaw, lalo na sa mga bata. Sa pagluluto, sigurihin ang mga hawakan ng kaldero o kawali ay hindi matatabig o maaabot ng mga bata. Falls: pagkahulog o pagkadulas. Laging isara ang mga bintana, lalo na kung mataas ang bahay. Tanggalin ang mga laruan o kalat sa sahig upang hindi maapakan at hindi maging sanhi ng pagkadulas. Electrocution o pagkakuryente. Takpan ang mga saksakan ng kuryente. Huwag gumamit ng mga appliances malapit sa paliguan o bathtub. Palitan ang mga sirang kable ng kuryente o takpan ng electrical tape. Fires o sunog. Patayin ang mga appliances kung hindi ginagamit, tulad ng plancha or flat iron.
Makabubuti rin na tanggalin ng mga ito sa saksakan maging alerto sa leaking gas. Poisoning o pagkalason. Itago ang mga mapanganib o nakalalason ng mga chemical tulad ng household cleaners, tulad ng muriatic acid, Zonrox, paint thinners, pesticides, medicines. Make your work day a safe one at home. Working in Singapore and other countries can be very different experience from working in your home country. Most Singaporeans and some employers in other countries live in high-rise apartments, so performing household chores like cleaning windows and hanging laundry would be different from how they are done back home. If you are living in high-rise apartments, it is important that you practice good safety habits when performing domestic chores. There are three main areas which you should pay attention to: cleaning windows, hanging the laundry, and handling of electrical appliances. Cleaning windows. As part of the household chores, your employer might require you to clean windows. Be careful when doing this, as reaching too far out the window may endanger your safety. Number 1, lock window when cleaning the window interior. Number 2, make sure all window grills are locked when cleaning exterior windows. Number 3, use cleaning tools with extended handles to reach all parts of windows. Number 4, do not stand on any raised platform such as stools, planters, or ledges. And do not climb or lean outside to clean the window exterior. For hanging laundry, number 1, stand firmly on the floor. Keeping your body should be behind the window. Number 2, hang the heavier clothing on the pole closest to you and leave the lighter clothes for the far end. Number 3, when retrieving laundry, you should always bring the pole into the house before removing the clothes. Make sure you are most careful if it is windy or rainy. Number 4, do not lean too far out of the window. Number 5, do not overload the clothes pole with too much clothing. Handling appliances. You may be required to handle simple electrical household appliances such as kettles, rice cooker, and vacuum cleaners. Electrical appliances are very useful equipment in the homes. However, they can cause injuries if not used properly. Always learn the correct way of using the electrical appliance and follow the usage instructions. Number 1, ask your employer to show you the right way of using electrical appliances. Make sure wires are in good condition before use. Do not touch switches, plugs, and power points with your wet hands, as you may get an electric shock. Do not overload one electrical socket too many appliances. If the electrical appliance is not working, do not attempt to repair electrical appliances yourself. Inform your employer if you find that the electrical appliances are faulty. Road safety. Whether you are going to the market alone or taking the children to school, you have to be careful and pay attention to the traffic on the roads. We remind you to stop, look, listen before you cross the road. The Stop, Look, and Listen Road Safety Show. Stop, look, listen. Always look and ensure that the road is clear before crossing. Use pedestrian crossings, overhead bridges, or zebra crossings if they are available. Safety from abuse. Forms of abuse: non-payment or underpayment of salary, restricted freedom of movement, starvation, insults, threats, violence, sexual harassment, maltreatment, coercion. Be safe. Be aware of the culture of the host country. Develop support networks. Always inform others of your whereabouts. Beware of sexual advances and harassment. Give clear, definite, firm signals that you will not allow yourself to be violated. The safest method of self-defense is running away when possible. Stun your attacker with a strike to the eyes, groin, or throat, and then run away while they recover.
Observe human relations. The moment you arrive, devise an escape route and make plans in case of emergency. Keep contact numbers or addresses of people you can turn to. Keep money on hand for telephone calls and transportation. Make copies of your passport and work visa. Self-defense tips. Resist passively by psychological techniques while waiting for a chance to get out of the situation. Pretend that you have already accepted what the attacker is doing to you. Pretend that you had a heart attack. Pretend that you are crazy. Talk about your family. Resist actively by using physical force in order to fight off attackers. Scream. Be sure that there is distance between you and the attackers. Others can hear you. You are not in a confined space. Hit vital points. Eye, groin, back of the ear, mouth, chin, and throat. Seek assistance. Embassy, medical facilities, police, religious or security personnel, support groups for migrants. Warning against drug trafficking. Refrain from accommodating any request to carry baggage from strangers, friends, or even relatives because these may contain dangerous drugs. Transporting illegal drugs run into risk of being imprisoned or meted with death penalty even if they claim they have no knowledge of such items in their possession. International drug syndicates usually use mules or drug couriers. Most countries consider drug trafficking a serious offense and carry like imprisonment and death. Climate. Proper clothing during different seasons. Make sure to know the climate and seasons of the country of destination. Disaster. This is an occurrence causing widespread destruction, loss of lives, and distress. Natural and man-made disasters. Earthquakes, volcanic eruptions, tsunami or tidal waves, flooding, storms, snowstorms, cyclones, heat waves, tornadoes, terrorism, and war. Mga dapat gawin bago magkaroon ng disaster. Maging preparado, maging alerto, gumawa ng emergency plan, alamin ang contingency plans ng embahada. Maging kalmado, gawin ang dapat na gawin ayon sa emergency plan. Alamin ang sitwasyon, maging alerto sa maaari pang mangyari, makibalita at makinig sa mga balita, makipag-ugnayan sa kapamilya, kaibigan at sa embahada. What is STI, HIV, and AIDS? Almost one-third of HIV and AIDS reported infected or people living with HIV and AIDS are returning OFWs. Why OFWs are vulnerable to STI, HIV, and AIDS? Number 1, lack of knowledge about STI, HIV, AIDS, safe sex, vulnerability, loneliness, homesickness, isolation, poor health-seeking behavior such as self-medication, no trust, language, health not priority, bahala na, inadequate or no health insurance, gender-based violence and abuse. What is STI? STI stands for sexually transmitted infections like candidiasis or fungal infection, herpes simplex virus, gonorrhea or tulo, syphilis, hepatitis B. What is HIV? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. This is an entrance to the body lower's immunity or body defense system but no signs or symptoms. Detected only through HIV antibody testing or HAT 3 to 6 months after infection. No known cure. Antiretrovirals only slow down progression, replication, or increase of virus, can infect anyone. How it is transmitted? Activities that involve contact with blood and body fluids such as unprotected sex, shared needles, workers in healthcare field, blood transfusion, tattooing, body piercing, infected mothers of fetus or baby,
Women are 9 times more likely to get HIV from men than men are from women. What is AIDS? AIDS is the end stage of HIV infection. The letters of prevention and STIs, HIV, and AIDS. A. Ayoko muna. Say no. Abstinence. B. Be faithful to one uninfected partner. Basta ikaw lang. Be responsible for your own health. Bahala ka sa iyong kalusugan at katawan. C. Correct and consistent use of condoms and safe sex practices. Condom at ibang safer sex. Huwag kalimutan. B. Don't use prohibited drugs and alcohol. Droga at alcohol ay iwasan. Don't have casual sex or sex with strangers. E. Education on STI, HIV, AIDS, and your rights. Edukasyon tungkol sa STI, HIV, AIDS ay para sa lahat. Early detection and management of STIs. S. Safe broad products, meals, equipment, and partner. AIDS 101. Can one get HIV through the following? Kissing, hugging, sharing eating and drinking utensils, sharing toilet seats, animal bites, shaking hands. It's a big no-no. Ngayon, handa ka na ba? Kung oo, good luck and God bless. Happy trip! Babalik ka rin. Yan. Kung yan sa 2013, no, di ano, hindi kasi nakagano ko lang kanina, pinapabasa ka. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan po yung isa nating paalala sa ating mga, lalo yung mga household service worker. Pwede nyong magamit yung ipinakita namin sa inyo at ipinalabas. Dahil ito nga, health is wealth. Ito ay parang ito yung kayamanan mo sa buhay. So, hindi ka makakapagtrabaho. Oo, hindi ka makakapagtrabaho kung ikaw ay hindi malusog. Diba? Ang pagiging isang malusog, sabi nga ni Miss Ami dito ay puhunan mo. Yan. Okay, babalikan ko lamang kanina yung katanungan ko dito kay Ami. Sabi ko, Ami, kanina ang iniwan ko, yung mga palatandaan, ikaw ba, sabi ko nga, yung mga palatandaan ng stress. Kasi ang stress ay, ano nga ba, problema ba ang stress? Hindi problema. Oh, ano nga ba Ang siya? stress ay hindi problema na nasa isip lamang. Oo, ito yung nasa isip lamang. Pero hindi siya problema talaga. Hindi siya talaga So, ibig sabihin sa problem. utak yan, ha? Baka ano yan? Ano bang ibig sabihin ng stress? Ang ating katawan nga daw ay may pangkagipitang pagtugon na nangyayari kapag tayo ay nakakaramdam ng tensyon o stress. Mm-mm. Halimbawa nito, kapag Oo. tayo ay kailangang humabol sa bus. Mm. Yun, yung isa yun. Kasi hahabulin mo talaga. Tapos maiinis ka pag di mo nahabol. Diba? Yan. Dahil nga ang bahagi daw ng ating katawan ay naghahanda para matugunan ang kagipitan o emergency. Okay, sige yon. Sige yon, isa yon. Ang katawan natin ay parang halimbawa may mga gusto kang gawin, hindi mo magawa. Kasi parang may mga hindrances o yung mga harang sa mga gusto mong gawin, di ba? Yun, maiinis ka talaga nun. O kaya yung mga, kasi yung blood sugar mo pala, ay parang ano nangyayari sa blood sugar. Lumalabas daw ang sugar patungo sa dugo. So, ibig sabihin, pag malakas ang pagpintig ng puso mo, bumibilis at ang presyon ng dugo mo ay tumataas. Pag naiinis ka, di ba minsan meron dito ang gano'n, tugog, meron gano'n ano, di ba yun? Sige, ulitin natin. Ang stress ay, sabi mo nga kanina, hindi problema. Nasa isipan lamang yan. So, pwede mo pala sabihin, ay, hindi ako na-stress. Parang gano'n ba yun? Pwede ba yun? Ang ating katawan ay may pangkagipitang pagtugon sa nangyayari kapag tayo ay nakakaramdam ng tensyon o stress. Halimbawa, sabi mo kanina, yung mahabol ka sa bus o kaya sa jeep, o di ba? At ang bahagi ng ating katawan ay naghahanda para matugunan ng kagipitan o emergency. So, pagka
parang ano yung dugo mo nga siguro, di ba? Yung dugo, yung pagpintig ng puso mo, una sa naiinis ka, pumipintig ang puso mo at bumibilis ang presyon ng dugo. Ang dugo mo ay tumataas, di ba? Ito ay tugon na tumutulong para tayo ay makatakbo ng mabilis Kaya at nga. umabot sa bus. Tapos yung paghinga mo, bumibilis, Ang di ba? sabi nga rito, partner Pe, ang pagpintig ng puso ay bumibilis at ang presyon ng dugo ay tumataas. Yun nga, yung sinabi natin kanina, parang kung mabilis yung pagpintig ng puso, hihingalin ka una. So pag hinihingal ka na, medyo may ano na yun para kang naiinis na, nai-stress ka. So yung pagkainis mo sa sarili mo, bakit ka naiinis sa sarili mo? Sarili mo yun. So ibig lang sabihin nun, ikaw ay nai-stress. Ganun yun. Diba? Kaya yung iba daw, sabi, pag nai-stress, kumain kang chocolate. Para nare-regulate mainam daw. na pang-relaxation pagkain ng chocolate. Kapag halimbawa yung kailangan ng ating katawan, ang pagkakataong ito, may mga, ito para kang nakapagpahinga o makabawi matapos dumanas ng stress, parang, pwede rin palang magpahinga ka sandali. Kaya yung iba pala, ginagawa nila, pag nai-stress sila sa isang bagay, Tumitigil sila, humihinto. tumitigil. Kaya minsan, hindi ka na makapag-concentrate kasi. Yun. Tapos, may isa pa, minsan yung iba na natutuon sa pagkain ng marami, doon nila tinutuon yung kanilang pagkainis, no? O kaya pag sigarilyo, kaya pala nagsisigarilyo ang mga tao, di ba? Yun. Or minsan, naiinis ka na lang bigla. Masungit ka ngayon, majungit ka. Di ba? Kaya minsan parang, gusto mo kaaway mo na yung buong mundo. Yun pala ang ibig sabihin nun. Pero yun nga, sinasabi natin, pananakit ng ulo. Pag sumasakit ang ulo mo, naiinis ka din. Di ba? Nai-stress ka na pala nun. So, ibig sabihin, kung parati sumasakit pala ang ulo mo, ibig sabihin, stress ka na. So, anong pwedeng gawin kung ikaw sumasakit ang ulo parati? Uminom ka na ng gamot nun. Uminom na. Pero ako, ang sinasabi ko nga, pwedeng tumigil ka muna sa yung mga kinaiinisan mo na ginagawa mo, tigilan mo muna. Kaya kailangan tantanan mo muna, kaya parang kailangan ganon. nga partner sa loob ng isang linggo, kailangan natin ng isang araw na Relaxation. Yon. So pag gano'n, tigilan mo muna, mag-relax, pero minsan merong yung meditation. Tigil ka muna, pakiramdaman mo yung sarili mo, tapos mag-meditate ka. Ako naggaganon ako Parang kaya mag-music ka, di ba? Yung music, yung gustong-gusto mo mga music, mga theme song mo, yung mga noon pa, yan, mga love song, di ba? Yung mga ganyan. O kaya alalahanin mo yung mga magagandang nangyari sa buhay mo. magbuklod Yun yung ka ng isa. album. Magbukas ka ng album, yan. So, para hindi masumakit. May isa pa, invest na gamot ka agad kung medyo pa lang naman, hindi pa gano'n at pwede mo namang ipigilan, pwede kayong uminom ng water. Alam mo, water therapy, dahan-dahan, ganyan. Tapos parang sip lang hanggang maubos mo yung isang baso, panibago uli. And isang napakaganda ginagawa ko to, inhale, exhale. Inhale, tapos, yan. Inhale uli, labas yon. Nare-refresh yung mind mo, yan. Ganun din naman yung pagsakit-sakit ng tiyan, yan. Minsan, pag stress ka, yung acid sa katawan mo, yung sa loob ng sikmura mo, isa yon. Pag ma-stress ka, yung acid sa katawan mo, yung sa sikmura, dumadami yun parang nagpuproduce talaga siya kasi nai-stress siya. So pag marami na siya, ang tendency, sumakit ang sikmura mo. Kaya yun ang sanhi ng pananakit ng tiyan. Pag sumasakit yan, syempre marami ng acid dito. Yung acid, alam naman natin, na pwede kang tumunaw ng bakal yan. Ikaw, katawan mo, di ba? So parang may ganon. Ako nararamdaman ko yan So pagka ganyan din, ito uminom ng tubig na maligamgam. Konti lang po, hindi bibilisan. Yung parang ininom mo naman lahat, hindi dapat ganon. Yan, tawa naman si Chris. Kasi yung iba, maging sarili ng pagka-atake. yun nga yung iba, iniinom ng bigla-bigla. Hindi po. Kailangan pag inom mo, baba mo uli, parang sip to taste ba, para mawala yung mga, minsan maasim yun nasa bibig yun. Acid kasi yun yun, di ba? Tapos yung hindi ka makatulog, yan. Pag hindi ka makatulog, kasi siyempre sobrang stress ka, pabaling-baling. Minsan yung iba, sigarilyo, di ba? Dahil hindi nga makatulog, yan. Pero kung malamok talaga,
Hindi ka talaga makatulog kasi malamok. Minsan ang lamok, wala naman lamok, kala mo may lamok. May ganun ba? Stress kasi yon. So, problema din yun. Ang pwede nyong gawin, pag hindi kayo makatulog, alam nyo kung ano? Ito, tinuro sa akin to ng isang doktor din. Isang saging, yung latundan. Isang saging at tsaka isang lukewarm water. Kainin mo yun, tapos inom mo ng tubig, yung medyo maligamgam. Yung pwedeng pag ininom mo ay pwede mo naman dire-diretsuhin kasi hindi naman siya mainit na mainit, hindi naman siya malamig na malamig. Parang yun, maganda yun. So, magbilang ka, in 30 minutes, tulog ka. Isa yun. At pangalawa, yung sabi, bumilang ka ng, minsan nakaka-stress din yung bumibilang ka nung Siyempre, gumagana ang isip natin. Oo, kailangan kasi ma-relax yung mind, di ba? Mag-inhale, exhale pa rin pwede rin yun. Okay, magbasa-basa ng mga magagandang palabas, di ba? Mga palabas, magagandang mga babasahin, di ba? Ganun din naman, ang isa pa lang sinabi sa akin nung isang psychiatrist na kakilala ko. Dr. Noni, hello. Sabi niya, para hindi ka ma-stress, alam mo pwedeng gawin, huwag kang manood na nakaka-stress. Tama, di ba? Minsan napansin ko yun. Iwasan nating manood ng mga telenobelang telenovela na problema ka kinabukasan. Oo. O kaya yung mga, yung mga madugo naman na palabas, yung may pinapatay, may aksyon, o kaya yung mga horror stories na parang gaganyan ka, delikado rin yun. Wag din yun. Ako minsan, sabi sa akin ng psychiatrist, hindi naman psychiatrist, iba pang mga doktor din, huwag kang manood yan para hindi ka ma-stress. Yan. Ang kailangan mo ba, ako nga nung una, hindi ko to alam. Sabi niya, mahiga ka, tapos magpatugtog ka ng music na sounds lang talaga, yung parang instrumental. Mga instrumental, tapos pikit mo lang yung mata mo, tapos ilagay mo yung sarili mo sa sa gusto mong puntahan. Ako, madalas kong puntahan yung sa may tabing dagat. Yan. Tapos yung buho ko parang gumaganon-ganon. Tapos inaano ko yung sarili ko. Nag-i-imagine ka na pala, no? Oo, nag-i-imagine ako na nandun ako. Kasi yung maganda po yun. Dalahin mo yung sarili mo sa ganong klase. Napakaganda. Tapos yung tugtog. Alam mo maganda yung tunog ng ulan. Yung mga ganong klase. Yun. Pag pumunta na ako, tapos gumaganon-ganon, mamaya tulog ako. Ang sarap-sarap ng pagkakatulog ko. Dapat siguraduhin din natin na sa pagtulog naman natin, hindi tayo busog na busog. Yun, isa pa rin yun, di ba? Pagka ganun, bangungot ang aabutin naman natin. Yun ang kadalasang sanhi ng binabangungot. Okay. Sobrang Sabi ito, nahihirapan din siya mag-concentrate sa isang bagay siguro yun, Anong tingin mo doon? Ano ba yan? Nawawala nga yung kanyang focus sa kanyang ginagawa. Diba, kahit trabaho ka ng trabaho, minsan may ganun, talagang trabaho, hindi rin pala maganda. Kasi dapat, yung katawan mo, dapat meron din siyang end, parang, hanggang dito kasi yung machine nasisira, may pahinga rin dapat, yan. Dapat ipahinga natin yung sarili natin. At syempre, kapag sobrang stress ka na sa trabaho, sa lahat ng mga bagay, lagi kang masungit. Lagi kang galit. Yun ang nagiging sanhi ng madali kang magalit. Oo, lalo na yung mga nagkakaedad. May ganun nga po talaga. Dahil parang naiinis. Alam mo, may isa pa yan yung hormonal imbalance. Yung hormones, lalo sa babae, pag malapit nang magkaroon ng menstruation ng isang babae, madali siyang mainis. Kasi nagbabago yung hormones sa loob. Masungit. So, nagbabago yung hormones na yon, kaya umaakyat yun sa taas. Minsan masakit ang ulo niya, masakit ang puson, di ba? Masakit ang breast, parang gano'n. Yun yung babae. Yun yung nararamdaman ng babae bago magkaroon. Mas mahirap ang usapin ng babae, di ba? Yun, ba? Pero iba pa rin yung stress sa trabaho. Yan. Ano ba yung mga stress sa trabaho? Yan. Sabi rito, nakakaramdam tayo ng tensyon sa trabaho kapag hindi natin nagagampanan ng mga hinihinging gawain ng ating trabaho. So, kung hindi matapos ang trabaho natin, bigyan mo water. Kung hindi natin matapos ang mga trabaho natin, siyempre stress yun at nakakainis yun. Diba? So, minsan kasi may mga trabaho na biglang nawala sa computer. Ang sakit kaya yun sa ulo, di ba? Meron akong ginawa nun, ewan ko, dahil sa tension ko siguro, trabaho lang ako ng trabaho, encode ako ng encode, ganyan-ganyan. Alam mo ba, tas biglang nagkaroon ng problema
dahil may napindot ako na parang nawala lahat. Yun ang isang napaka-consumption sa buhay. At pagka ganun, consumption ang buong maghapon mo. Di ba? So, stress pa rin yun. Di ba? Sabi rito, maaaring hindi ninyo nagagampanan ang inyong trabaho dahil sa mga sanhinan tulad ng, ano yung mga yan? Panahon o haba ng oras na ibinibigay ninyo na para tapusin ang gawain. So, minsan kasi, siba yung ibang bossing natin. Tapusin mo lahat yan. Anak ko, ikaw naman si Lola. O sige, tapos, ganun ang ganunin. Trabahuhin. Pagtapos later, hindi ka nakabit dun sa, sa oras, sa time. Yon ang masakit doon. At talaga naman ang buong mundo mo ay sira, di ba? Yon, isa yon. Ano pa? Ang mga kagamitan ninyo para magawa ang trabaho. Yan, isa pa yan. Alam niyo ang isang marami ang stress sa buhay, yung mga nasa technician, sa mga programa, sa mga studio, sa ganito. Maraming gamit na kailangan. Marami kang gamit iayos. Alam mo, karamihan sa mga sa mga malalaking channel, malalaking studio, karamihan sa kanila nagsisigarilyo talaga lahat. Sigarilyo. Buti hindi nagsisigarilyo. Di ba? Yun yung isang nila talaga, karamihan sa kanila kasi mabilisan di ba? Mabilisan. Lalo na kung news yan, lalo na kung may kino-cover na napaka-importante, talaga namang, sudsuran yan talaga. Kaya medyo hindi makapag-relax dyan. Nakikita ko talaga sa studio, grabe. Kahit naman dito, di ba, minsan may yung Tuesday natin, Chris? May Yung mga time studio tayo natin, dito na nai-stress tayong lahat. Lalo na yung nangyari sa atin nung nakaraan na meron tayong mga bisita na galing sa Alcobar, di ba? Yung nakaraan natin ng Huwebes, O, di ba? Ang dami nun. Kahit pa paano gusto natin kunin lahat, i-cover lahat yun, nai-stress din tayo doon. So, ang stress po, mga kababayan, ay parang kalawang sa katawan natin. Yun yung sinasabi natin. Na unti-unting sisira. Nakita nyo yung tubo, di ba? Sa atin naman yung mga veins natin. At lahat, karadalasan nito sa babae nagkakaroon. Ano ba ang sanhi ng pagkamatay ng mga babae? Stress. Pero yung stress kasi, dumadagdag yan. Halimbawa, ang unang ikinamamatay ng babae ay breast cancer. Di ba? Kasi meron namang cancer cell tayo. Pero yan, pinapahina nga nung katawan natin dahil din sa mga stress. Ito yung mga sumisira sa katawan natin. Cancer, yung mga mahihinang parte ng katawan ng babae, ang unang-unang tinatamaan yan. Ang breast, ang cervix, yung pinaka-uterus, tsaka yung mga, yung mga reproductive organ ng babae. Lahat yan ay tinatamaan unang-una kasi ito yung mga mahinang parte. Sabihin, nakalaylay sa katawan ng tao, ng babae. Yan. At saka syempre, isa rin yung isang cause kaya yun humihina dahil nga tayong mga babae ang nagpuproduce ng baby. Isa pa yun. Pangalawa, consumption din tayo sa bahay kasi we take care of everything sa loob ng bahay. Aside from taking care of the house, kung nag-work ka pa, katulad ng lola na ito. Sobra. Kaya nga kailangan matuto tayo, mga kaibigan. Matuto po tayo na tayo mismo ay labanan natin tong stress kasi yung stress talaga ay nakamamatay. Pero sabi nga dito, it's only in the mind. Kaya kailangan, ang stress ay hindi dapat pumasok sa katawan natin. Pero bago yan, balik muna tayo sa ating studio para sa isang commercial. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Narinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako, nararamdaman ko sa'yo.
Sikap ako nakabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Balik po tayo ngayon sa ating programang KKK. O ang Partner kababaihan, kalusugan, At at karapatan. karapatan. Ayan. At syempre kanina pinag-usapan natin, Miss Ami, ang tungkol sa iba't ibang klase o sanhi ng stress. Bakit ba nagkaka-stress? Yan. At sa panahong ito, sinabi natin kanina, pinag-usapan pa rin natin mga kaibigan, sabi nga ni Ami ay ang kalusugan, ang siyang puhunan mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya nga po, sinabi natin kanina, pag itong mga sinabi namin kanina sa inyo, tulad ng pananakit ng ulo, pagsakit ng tiyan, laging may problema, parang kala mo may problema, pero wala namang problema, di ba? Yan. Stress ka na pala. At pag stress ka, kailangan mo magkaroon ng stress debriefing. Yun. So, kanina pinag-usapan din natin, ang isang unang-una nakaka-stress sa atin ay ang trabaho. Ang trabaho natin. Lahat naman kasi kailangan magtrabaho, di ba? Hindi lamang trabahong kikita ka, pati yung trabaho sa loob ng bahay. Nakaka-stress yan. Pati nga yung kapitbahay mo, minsan stress ka din dahil bungangera, yung mga ganon, di ba? Yon. So, minsan stress ka rin dahil wala palang tubig. Ay, wala kang gasol. Wala, lahat pala, no? Lahat ng mga sitwasyon. Bawat pagkilos natin, maaari tayong ma-stress. Oo, Depende lahat ng sa kilos pagdadala na. na lang ng tao siguro. Kaya siguro yung iba, madalas sumakit ang sikmura. Kasi stress sila. Ako, madalas sa akin sumasakit ang sikmura ko. Yon. Kaya dapat, mga kakampi ko, dapat alamin nating maigi. Alamin natin, ibig sabihin, alamin mo kung saan may masakit na parte ka. Know your body parts. Di ba? Yun. So, kung masakit lagi ang ulo, alam natin na saan ba ako na-stress? Huwag mo na isipin, mag-concentrate ka na lang na nawawala ito. Parang gano'n, di ba? Yung inhale, exhale po, isa yan. Water therapy, isa rin yan. Kung hindi makatulog, sabi nga natin itong saging, at saka yung milk na mainit-init, maligam-gam na pag ininom mo, naku, ang sarap. Pagpapawisan ka, tulog ka agad. Yan. At saka siguro minsan, it's only in the mind. Wag mo nang isipin maigi. Dahil pag sobrang isip mo, stress ka din, di ba? At kapag, isa pa, yung halimbawa, yung ano bang tawag doon, hindi naman siya problemang malaki, pero ikaw mismo nagpapalaki ng problema. May ganun akong kakilala. May mga problema kasing, may mga tao na pag may problema, masyado nilang dinaramdam. Oo, may ganun no? Oo. So, yun yung pag hindi mo na ma-solve, hayaan mo na muna. Minsan di ba ako ang ganito ginagawa ko
Ay, mamaya na lang kasi umaga pa eh. Eh, 2 araw pa naman bago ko pag-isipan eh, di ba? Pag nandun na, mamaya yan, matatapos din. Ganun lang ako eh, para at least hindi ko dalahin maigi. Eh, kung siguro hindi ko dinadala yung, kasi yung utak kailangan medyo paganahin mo rin sa mga diskarte, di ba? Yon, di ba? At sa susunod ha, pag-usapan natin, Ami, yung mga acupressure. Pagmasahe, kasi napaka-importante yan, masahe. Magkakaroon na tayo ng... Bibigyan namin kayo yan, tuturuan namin kayo. O gusto nyo, meron pa tayong live. Ako, pwede ako magturo niyan. Magsisimula tayo sa ating pag-e-ero. Oo, Para ayan. lumiit At saka ang ating mga katawan. Yan. Ay, naku, maliit yan. Si Chris, tawa ng tawa. Okay, sabi rito, paano nakaka-apekto sa inyong kalusugan ng stress sa trabaho? Ano nga ba? Paano nga ba? Ang stress ay nakaka-apekto. Oo, sa inyong kalusugan kapag kayo ay nahaharap sa mga sitwasyon na nagdudulot ng tensyon. Tensyon sa pagtatrabaho sa loob ng mahabang panahon. Ang inyong kakayahan na matugunan ng stress ay bumaba at sa pagdaraan ng panahon. Kadalasan, ang stress sa trabaho ay nakakaapekto rin sa buhay sa labas ng trabaho. Ano nga ba yung mga nadadala pa rin natin sa loob ng bahay? Minsan, di ba, stress ka sa loob ng bahay. Pagpunta mo sa opisina, stress ka pa rin. Burnout ang labas. Kaya kadalasan yung mga lalaki, di ba, dinadala na sa pag-inom-inom ng alak. Correct? Alak at sigarilyo yan. Yan, di ba? Kadalasan ang stress sa trabaho ay nakakaapekto sa buhay ng bawat isa. Yun yung sinasabi natin. Well, ano ba ang naapektuhan nito ng inyong una kapakanan sa pagkaisipan at pangdamdamin. So minsan dahil hindi ka na nga nakakatulog, isip ka ng isip, so pati yung damdamin mo nawawala na. So yung iba parang hindi na yung wala nang pakaramdam sa buhay. Nagiging diba? manhid. Oo, nagiging manhid. Yung iba naman parang tulala lang, nakaganyan lang sa'yo. Yun, di ba? Yun yung ilang mga nakikita natin na nangyayari. At saka sa kanila ring pagkilos o asal. So yun, minsan pala mura, no? Kaya minsan yung iba ay parang lagi nakasinghal. Yan, di ba? Ang sungit-sungit, di mo makausap. Parang may kilala akong ganyan, sungit-sungit. Alam ba ninyo na isa pa, ha? Ito pa. Tawa-tawa ka dyan, Chris. Alam niyo ba, sa mga kakilala ko, kadalasang masungit ang mga lalaking tumatanda. Oh, take note yan, Chris. Kasi sila, yung mga tumatanda. Ang hirap nilang dalhin pagka bakit alam mo? Parang nakikita ko lang. Nakikita mo, oo. Kasi wala naman akong partner talaga. Hello, partner. Maghanap ng partner si Chris. Ay, si Chris. Si ano pala? Si Ami. Yan. Tsaka yung kalusugang pisikal. Either tumataba ka or pumapayat ka. Yan. Yung dalawa yan. Kaya siguro kami may stress din. Kasi mataba ka. Pero sa lahat ng nai-stress, tayo yung lumalaki. Lumalaki. Kasi yung hormones natin may hormones na pampapayat, may hormones na bigla kang tumataba. Mayroon mga pagkakataon na yung mga iba na i-stress, laklak ng laklak. Laklak ka, hindi kain. Ayoko minsan ganun, laklak ako talaga. Diba? Kahit tao, kakainin ko talaga, lalo pag nagugutom ka. Kasi yun na lang yung doon ang tawag doon, scapegoat mo, para makatakas ka doon sa mga ganong klase, di ba? Kaya ang nangyayari naman kapag kakain ka naman ng kain, yun naman nagdudulot sa iyong kakaibang lobo. Oo, pag lobo mo at the same time, minsan natataas ang yung blood pressure, nagkakaroon naman ng tendency na magkaroon ka ng iba't ibang mga sakit. Di ba? Yun naman, ay nakong hirap pala ng buhay. Okay, yun. Yan, di ba? Ang mga tao ay may iba't ibang paraan sa pagtugon sa stress. Yan. Maaari kayong makaramdam ng pagkabigo. Pagkabigo. Yun siguro yung mga nakakaisip na mag-suicide. No? Ayan, nako, huwag na huwag kayong ma-stress. Pero yung tendency ng pag-suicide daw, sabi ng isang psychiatrist, ito na yung talagang nawala na, todo-todong wala na talagang naiisip. Yun. So, pagkagalit at pagka-nervyos, abay, ako nervyoso. Kapag nakarinig ako ng sounds na parang, lalo na nagkakaedad, di ba? Ang inyong asal ay maaring magbago din. Sabi nga natin kanina, maaari ding dumanas ang iyong
Ito, maaari din na dumalas ang iyong pag-inom at paninigarilyo. Minsan yung iba, napapansin mo, hindi pa tapos yung isa, meron na naman panibago, no? Yun nga yung nararamdaman ng mga stress na tao ay pag sa mga nagyoyosi, yung gusto mong mayat-maya kang magyoyosi. Magyosi, kasi parang doon ka nakaka-relieve, nare-relieve ka, feeling di mo ba? ay nare-relax ka sa ganung Oo. paraan. At saka meron namang iba na ayaw makipag-usap sa ibang tao. Minsan ako ganun, salaming pinto yung makipag-usap. Ganong klase. Dahil sa pagod na tayo. Pagod na siguro yung isip, pagod na yung sa lahat ng bagay, di ba? So yun, di ba? At ano pa yung mga napapansin natin? Ang stress sa loob ng mahabang panahon ay maaari ding maging sanhi ng paglala ng mga problemang pangkalusugan. Ayan, ano ba yung mga pangkalusugan na yan? Yung sakit sa puso. Kasi siyempre kung tension ka lagi, kasi kahit pa paano yung puso natin, baka mamaya dyan yung mga stress, di ba? So parang humihina din siya. Yun, parang gano'n. May diabetes din, di ba? Problema sa tiyan at pagdudumi, parate. Yan. Asthma, isang stress din yan. Paano kaya yung mga rayuma at arthritis yan? Yan pa lang nagdudulot dyan, ano? Kaya kung niya minsan yung mga iba ay talagang, kumbaga parang ang dami-dami yan ng sakit kasi sa stress talaga. Depresya pala, stress no? Titingnan ko lang itong aking kaibigan, may text sa akin Yan, okay. Ano pa? Yung ano pa naman sanhi mo ng stress sa trabaho? Ano ba yon? Ikaw nakapagtrabaho ka sa ibang bansa noon di ba? O ano yung mga nararamdaman mo nung nasa ibang Sarito bansa? ang nakaka-stress sa trabaho, yung physical sa nakapaligiran, katulad yung maingay, o hindi maayos na ventilasyon, hindi maliwanag na pag-iilaw, sobrang init o sobrang lamig, hindi maayos na pagnagawaan o disenyo ng mga kagamitan. Yun, isa rin yun sa mga nakaka-stress, partner pe. Yung sa loob na lang ng ating bahay, no, pansinin natin na tayong mga nanay, pag nakikita nating magulo yung mga gamit, wala sa ayos, yan, pag nakita kong madami stress tayo. Oo, totoo yan. Pag marumi yung bahay, makita natin Maraming mga plato, alikabok. hindi, sabi mo na lang, yung mga platong pinag-ainan ng mga bata, nandun pa rin, nakatambak. Mai-stress na tayo doon. Yun yung Parang isa yan ako sa naramdaman ko yun, yung pagtaas. Tawa-tawa ka, hindi ka nag-uusap plato, no? Ay, stress na pala. Ang dami-dami. Marami. Wala pa naman ang ating susunod na Ayun nga, magpo-programa. sinasabi natin. Kaya Hindi mo naman pwede kami pa binigyan. siguro tayong mag-extend. At yun nga, sinasabi natin, maraming mga iba't ibang klase ng mga stress. Ang pag-uusapan natin sa susunod na Sabado, makinig po kayo ng aming programa sa akin sa DWSS, yung aking Every Saturday. edition. Yan. 11 to 12? 11 to 12. And then, sinasabi ko kanina, ang huli naming iiwanan sa inyo ng aking kapartner sa Monday ulit, 2 to 3, ang usapin ng bakit sa loob ng bahay may stress ka ba? Stressor ang loob ng bahay, no? Diba? So, yun po ang iiwanan namin sa inyo. At muli, isang magandang hapon sa inyong lahat at sana ay parati kayong manood at makinig sa ating programa dito lamang sa Kakampi Online. At magpapaalam na kami, napakaiksi lang ng oras. Gusto pa sana nating dugtungan yung ating topic sa stress. Pero madudugtungan pa yun sa susunod na mga Lunes. Kaya muli, kami ay magpapaalam na sa isang oras na namang naming pagpaprograma ng KKK. KKK, programang nakasentro paalam na po! ng kababaihan. Hatid ay impormasyon at gabay tungo sa wastong desisyon. Kababaihan,